Magandang buhay mga kami Andy, ako po ulit ang inyong Yuki Tepogi, ang batutang mahilig kumain. At ako naman po si Hoshi, ang batutang makulit, pero sweet. For today's video mga kami Andy ay ikikwento sa inyo ng kuya ang buong pangyayari sa kanyang Kapon journey. Kasama na po dyan kung magkano nga ba ang inabot sa pagpakapon ng kuya dahil madami po sa inyo mga kamay Andy ang gustong malaman kung magkano ang nagastos lahat. Kaya panoorin niyo po sana tong video na to hanggang dulo. At eto na nga mga kami Andy, no? Andito nga kami sa loob ni Aka. At ang buong akala namin ni Bunso, kami ay mamamasyal dahil yun naman talaga ang nakagawian. Dito pa nga lang ay struggle ang mami sa paglabas kasi nga medyo masikip ang aming iskinita at ang daming mga motor na nakapark. Kaya buti na lang talaga bago umalis ang daddy, naturuan niya ang mami ng mga teknik kung paano mailusot si Aka hanggang doon sa may labasan. At finally, andito na nga kami sa Confederation Road. At dito nga ako ay nagtaka bakit si Bunso at si Tito ay hindi kasama. Kaya kung makikita nyo nga dyan mga kami Andy, ako ay palingalinga dahil first time nang mangyari na umalis kami ng mami at tita na hindi kasama si Bunso at si Tito. Medyo wala pa nga akong ideya dyan mga kami Andy kung saan ba talaga kami pupunta at kung ano ba talaga ang mami bakit ako lang yung kasama niya at wala si Bunso. Pero gayon pa man dahil nga umaabante na, so wala na lang akong ginawa kundi mag-enjoy sa aming dadaanan. Pero eto na nga mga kami Andy, habang kami nga ay papalayo ng papalayo, medyo nakakaramdam na nga ako ng kakaiba kasi nga pagsilip ko, parang familiar sa akin tong daan na to eh. Ito yung madalas na dinadaanan namin kapag kami ay nagpapapogi ni Bunso kasabay ng pagbisita namin kay doktora kapag kami ay may injection. At iniisip ko ngang maigi, ano ba ang kulam ko? Ano bang naka-schedule sa akin? Kasi kakatapos lang namin ni Bunso magpapugi, ilang araw pa lang ang nakalipas. Tapos na rin ako sa kennel calf ko. Tapos na rin kami ni Bunso sa next guard. So wala talaga akong maisip kung ano ba yung kailangan gawin sa akin ni Doktora for today's video. Gayon pa man, kino-convince ko na lang yung sarili ko na baka dito lang kami dadaan, na hindi naman talaga kami kay doktora pupunta. Baka kami talaga ay mamasyal ng mami at ni tita. Hindi kasi talaga ako nag-isip ng kakaiba dyan mga kami Andy dahil alam ko naman na ang mami ang kasama ko at safe ako. At alam ko din na hindi naman gagawa ang mami ng ikakasama ko. Lahat ng ginagawa nila ay ikakabuti namin ni Bunso. Ang totoo kasi niyan mga kami Andy, matagal naman na naghahanap ang mami at daddy ng partner ko sana. Kaya lang wala talaga kaming makita ng kamatch ko kasi nga medyo may kalakihan ako at hindi rin naman pwedeng basta-basta na lang kasi baka hindi kayanin ng magiging partner ko yung mga papis na dadalhin niya. At dahil nga medyo nagkakaedad na tayo kaya nag-worry ang mami at daddy na baka sa kakahintay namin sa dawan ko, iaabuti na ako ng senior. Kaya naman kisa maghintay ng walang kasiguraduhan, napagdesisyonan na lang ng mami at daddy na ipakapo na lang talaga ako kasi mas risky kapag senior na saka pa nila ako ipakapon. At kung inaakala ninyo na masusulo na ni Bunso si Babos dahil tatanggalin na ang betlog ko, dyan kayo nagkakamali mga kami Andy dahil isusunod din ng mami at daddy si Bunso. Kaya, it's a tie! At eto na nga mga kami Andy, mukhang hindi ko na mapipigilan ang susunod na mga mangyayari. Kasi naman, andito na nga, dumating na nga kami sa klinik ni doktora at medyo kabado 20 na nga ako dyan mga kami Andy. May tinurok na nga sa akin dyan mga kami Andy kaya ang susunod na mga pangyayari ay hindi ko na alam. Basta ako ay pinatulog nila at pagising ko, naramdaman ko na lang na medyo may masakit sa katawan ko at medyo gumaan yung pakiramdam ko. Dito nga mga kami Andy kung makikita ninyo ako ay medyo groovy pa.
Pero laking pasasalamat ko na lang din dahil hindi ako iniwan ng mami ko. Boses niya yung narinig ko at mukha niya yung una kong nasilayan nung pagising ko. Sa mga nagsasabi po pala kung bakit kailangan pa akong ipakapon, nasa loob lang naman po ako ng bahay. Ganito po kasi yun mga kami ande. Marami pong benefits kapag kapon po ang inyong mga alaga. Unang-una na dyan ay mas healthier sila dahil maiiwasan ang pagkakaroon ng peligro o ang pagkakaroon ng testicular cancer o tumor o prostate cancer. At mas madadagdagan pa po o masahaba yung buhay nila. Kaya napagdesisyonan po ng mami at daddy na ipakapon ako at isusunod din po si Bunso ay para po makasama pa nila kami ng matagal at mas healthy po kami. At sa mga nagtatanong naman po dyan kung magkano daw po yung nagastos ni mami sa pagkapon sa akin, nakadepende po kasi yan mga kami andi sa timbang ng mga alaga ninyo. Dito po kila doktora sa Vitor Health Clinic po nila ay 2.5 first 5 kilos po and then 500 na po dun sa exceeding na per kilo. Tapos po 2,000 po yung lab test kasi kailangan po munang i-lab test para masiguradong safe po ang inyong mga alaga bago po sila mag-undergo ng surgery. Tapos po yung castration naman po ay 7,000 yung process, lahat-lahat na kasama na din po dun yung anesthesia. At nasa 1,000 plus po or kulang-kulang 2,000 po yung total ng take-home na gamot like yung antibiotic, vitamin C at yung pang-spray po or panglinis ng sugat at yung ointment po. At dahil po ako ay 10.85 kilos kaya umabot po ng 10,980 pesos ang total na nagastos ng mami. Kaya kung meron po kayong mga alaga dyan at wala po kayong balak na paramihin sila, pwede niyo na po silang ipakapon as early as 6 months po. Sa case ko kasi, kaya lang naman ako umabot ng 4 years old bago pinakapon gawa ng naghahanap kasi talaga kami ng mapapangasawa ko kaya lang meron nga ang lalayo naman. Dito sa malapit meron din kaya lang maliliit hindi naman bagay sa akin. At dito nga mga kami ande medyo pumapalik na nga ako sa ulirat ko dyan at gustong-gusto ko na nga sanang umuwi agad. Kaya lang ayaw naman ng mami, gusto niya na talagang gising na talaga ako okay na okay ako bago kami umalis sa clinic ni doktora. At sa puntong ito nga mga kami ande kinakausap nga ako ng mami dyan, pinapalakas na yung loob ko at sinasabi niya nga sa akin na poging-pogi pa din daw ako kahit wala na akong Dragon Balls. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ng mami o inuuto lang ako dahil may kasalanan siya sa akin. Pero ganon pa man, mas pinili kong maniwala dahil alam ko din naman sa sarili ko na pogi talaga ako. Diba, agree kayo mga kamyandi? O siya mga kamyandi, tama na nga itong kwentong clinic. Gusto ko nang umuwi dahil na-miss ko na si Bulinggit. Kahit naman lagi kami nagbabangayan nun, hindi ako sanay nang naiiwan siya or hindi kami magkasama. At eto na nga ako mga kamyandi, after 2 days ng kapun ko, okay naman na yung pakiramdam ko at eto hinayaan lang ako ni mami na sumilip dahil na-miss ko din naman ang sumilip dito sa labas. Pero gusto ko sanang yayain ang mami na lumabas at doon ako magpupo. Nakakamiss din kayang tumambay sa labas. Kaya lang sabi ni mami bawal daw kasi baka ma-infection yung aking sugat. Pero tinatry ko pa din magpa-cute baka sakaling mapagbigyan. Kaya lang ayaw talaga at eto pinapasok tuloy ako. Namilit pa kasi alyan tuloy, nilagyan tuloy yung liig ko. Mga kamyandi, gusto ko lang din magpasalamat sa inyong lahat po, sa inyong mga concerns, sa mga nag-chat sa mami ko para ako'y kumustahin. Eto mga kamyandi, okay na okay po ako. Makikita nyo naman po sa mukha ko na happy na po ako. At maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay sa amin. Salamat din po sa panunood sa video na to. Paki-share po kung umabot po kayo sa part ng video na to mga kamyandi. Mi, ano to? Hindi pa ako kapon, no? Bakit yun naman nilagyan yung leg ko? Tita, tanggalin mo to. Ang hirap gumalaw, para na akong statwa dito. Tatanggalin niyo to, susumbong ko kayo kay daddy.
Practice yan, bunso, para kapag kinapon ka, alam mo na yung feeling ng may nakalagay sa liig mo. O siya, mga kamiandi, mukhang mahaba na yung kwento ko. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa aking journey. I-update po ulit namin kayo sa sunod. At maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa panonood ng aming mga videos at sa pagmamahal sa amin nila, bunso. Hanggang dito na lang po. Bye! Ingat po kayong lahat.